Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya. Kawal di Carbonell nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, atin pa rin babalikan yan pong nakaraang Quadcom sapagkat aminin ko po sa inyo na ang nangyari po sa imahe ng Quadcom, ito po ay naging masyado pong naging kababalaghan. Nagkaroon po ng bagong pag-asa mga Pilipino sapagkat nakita nila ang pagbabago ng mga politiko. Akala nilang pagbabago ng mga politiko. Bagamat ako po ay sumasang-ayon doon sa pananaw ng iba na malayong-malayo ang Senado diyan po sa Quadcom. Wala pong comparison yan sapagkat yung Senado, kukonti lamang po yan, pero nandyan yung lahat ng pinakamatitibay na tagatahol na aso na kalbo ni Rodrigo Duterte. Andyan sila Bato, andyan si Bongo, nandyan si Tolentino, Pimentel, nandyan si Robin Haram Padilla, nandyan yung mga kababaihan na walang ginawa kundi magpakyut na lamang kay Duterte at sumang-ayon. Lalo yung mga magnanakaw na senador, abay wala pong tapang yan na manindigan sapagkat ang yaman ng kanilang pamilya ay galing sa korupsyon. Nandyan po ang lakas ni Duterte sapagkat hindi lamang niya nabubuli physically ang mga politiko, kundi pinaghanda niya po ito. Inukil-kil niya ang mga background at karamihan po ng kanila sa kanila, ika nga sa English, merong skeletons in their closets. Ang ibig po sabihin niya ay may mga tinatagong baho ang mga politiko. At dahil po dyan, sila nagkakaroon ng takot. Nagkakaroon po ng sariling agenda ng pagsipsip kay Duterte sapagkat alam nila na meron pa rin power si Duterte. Hawak ni Duterte maraming dossier sapagkat dirty player si Duterte. Hinanapan niya kung sino yung mga siga-siga dyan. Hahanapan niya po ng butas kung paano ito bababuyin. Kaya nga po itong si Laila de Lima ay nung inimbestiga siya bilang senador, ginamit niya po yung puwersa dirty tricks na yan, yung maruming pamamaraan. Inalam niya ang kahinaan ni Laila de Lima at ang kanyang kalakasan. Ang kalakasan ni Duterte ay ang kanyang deklarasyon na ayaw niya ang droga. Ito po na masyado naging kwela, kumbaga sa pelikula, masyado pong ito naging mabili. At ito po ang ating pong kalagayan ngayon. Sa pamamagitan po ng deklarasyon niya laban sa illegal na droga, wala pong malaking drug lord ang nahuli. Walang malaking drug lord ang umalingaw-ngaw. Wala po sapagkat ang tunay na drug lord sa Pilipinas ay masyado na po na bulgar, pero manhid ang Pilipino. Pag gusto nila yung tao, walang issue na kakabit dito. Halimbawa, talagang nainganyo na inlab ang mga Pilipino sa kabastusan ni Duterte sapagkat lihim gusto ng mga Pilipino maging bastos ang isang tao. Lihim, mga kababaihan ay tumitili, mga kaibigan, sa tuwing nag-joke ng pornography o X-rated itong si Duterte. Nagtitili sila, mga kaibigan, nung merong hinalikan sa lips na OFW, may asawa, yung babae, tinawag niya sa stage, hinalikan niya doon sa bibig, sa harap na maraming tao, kiniligkig, hindi lamang po yung hinalikan, kundi yung maraming Pilipina na nangarap sigurong sila rin ay mahahalikan at therefore magkakaroon sila ng 5-minute claim to fame. Ngayon, ano po ang ating pinupuntos dito? Yan po sa pagdalo ni Duterte sa Quadcom. Abay, sabi ng kanyang anak, si
Vice President Sara Duterte, he is a very good actor. If I have to rate him 10, I am rating him 12. Ibig sabihin, sobra pa. Kung ang batayan daw ay hanggang sa 10 bilang, ang rating o ang grade ng kanyang tatay sa kagalingan o marte, sa kanyang performance sa Quadcom ay 12%. Ang ibig sabihin, yung kanya pong performance sa Quadcom ay performance lamang. Napakita niya na siya ay siga, although legally, parang bobong abogado to, sumasabit po siya sa kanyang sariling pangungusap. At nung kanyang nare-realize, natatansya niya na mukhang nagkamali ako rin sa mabanggit ko na sagutin ko lahat ng patayan sa Pilipinas. I take full legal and moral responsibility. Abay, masyado po mabigat yan. Siguro may halong pagsisisi rin siya kasi wala makakapigil sa kanya. Yung kanya pong kapusukan, wala nakakapigil. Sukdulan, mga kaibigan, na ito ay pinakita niya dyan po sa Quadcom at wala ni isang congressman nag-cite in contempt o point of order lamang. Alam po ninyo, sa parliamentary practice, yan pong kung ginagamit po ng Kongreso, hindi ka pwede magsalita diyan pag wala kang purpose. Kung may purpose ka, sasabihin mo, point of order. Ang ibig po sabihin yan, nalilihis po tayo sa agenda na nababiolate natin o nasasagkaan natin ang sariling rules. Point of order po yan. Pag point of parliamentary inquiry, gusto malaman kung ano ang na-violate na parliamentary rules. Ang ibig po sabihin ng parliamentary rules ay yung napagkaisahan na mga alituntunin na mangingibabaw o dapat sundin habang nag-uusap o nagtatalakay ng iba't ibang mga issue dyan po sa loob ng Kongreso. Pero dito, the most common, pag nalilis o nagiging bastos ang isang congressman o ang resource person, abay sinasite in contempt po yan. Yung pagsasite ng contempt, mabigat po yan sapagkat pwede kang ikulong ng ilang araw hanggang ilang linggo hanggang ilang buwan na pinakita po ng Quadcom na kaya nilang gawin kay Garma at ito po ay kanila lang pinakawalan. Nung pinakawalan po nila ito, abay nagtungo agad sa Amerika. Pagdating sa Amerika, siya po ay nasabat ng immigration sa pamamagitan po ng Magnitsky Law. Yan po yung batas na sumasaklaw dyan po sa lahat ng tumatakas na mga may kasalanan sa kanilang ibang bansa at mananagot sila o may karapatan ang bansang kanilang pupuntahan na sila ay huwag bigyan ng visa, huwag patuloyin o sila ay ikulong sa immigration for being undesirable agent. Pero balikan po natin yung pong kanyang, pag sinabi po natin kanya, ang ating pong focus dito ay si Duterte. Itong kasuklam-suklam na Pilipino na naging buod ng paghihirap ng bansa po natin, na naging buod ng kawalan ng dangal ng ating bansa at naging simbolo ng kabastusan. At ang kanyang pamamalakad ay wala pong kasimbulok at dapat po ito'y iwasan na maulit. At tayo po ay nagsasabing, kumbaga sa manifestation, I therefore manifest that the Quad Committee failed in its duty to cite a bully in their midst in contempt. Ay nagkulang po sila sa pag-cite ng contempt dito kay Duterte. Ito'y arte lamang pala ni Duterte, sabi nga ng anak, na kanyang nirate o binigyan ng grado ang performance o pag-aarte ng kanyang tatay dyan po sa loob ng Quadcom. Ang rating niya
Kung 10 ang pinakamataas, rated 10. Abay binigay ni Sarah sa kanyang tatay, rated 12. Sumobra pa ng 2 puntos, mga kaibigan. Ibig sabihin, patuloy yung image, yung imahen ni Duterte na pinapairal na siya ay siga-siga, andyan sa akmang susuntukin niya, kahit na yan ay sinabi nung isang sipsip na biro lamang yan. Alam po naman niyo, Pilipino, baka nabawin niyo siguro, baka hindi Pilipino. Ayun po ang kanyang sinabi. Kahit na biro yan, yan ay unparliamentary, yan ay height of disrespect, highly contemptuous, at dapat na cite in contempt. Yung paghawak niya ng microphone at astang ibabalibag kay Trillanes, Trillanes proved himself to be a gentleman, and Laila de Lina proved herself to be a lady, civilized person, unlike the Duterte image projected in full, bigger than life at the Quadcom. Bueno, ito po ang ating announcement. Pakalatin po ninyo ito. Ako po ay nagboboluntaryo na maging resource speaker dyan po sa susunod na Quadcom hearing. At dadaling ko po ang ebidensya ko na nandito po sa libro kung paano pinatay ang mga 17 mga Pilipino. Ehemplo pa lamang ho yun. Para example pa lamang. Nandyan yung kanilang mga kinidnap ng pulis. Nandyan yung walang patumanggang pinatay kahit nasa loob ng kulungan. Hindi lamang po si Espinosa. Meron pong mga mahirap na pinatay sa loob ng kulungan. Alam po natin yan, na-cover natin yan bilang mamamahayag. At ako po ay a-attend dyan. At pag ako ay akma-akmaan ni Duterte, sana huwag payuhan po ninyo. Sa aking presence, magbehave siya. Sapagkat, pag ako ay kanyang aakmaan na sasampalin ko rin siya. At pag ako po ay kanyang dudunggulin, abay susungangain ko po yung kanyang ilong na para pong natapakan ng 17 baka. Ay kukorek po natin yan. Binilang ko po yung pasa sa ilong. Mukhang sumobra naman si Kawaldi. 17 baka, madudulog yung ilong. Sorry po, tao lamang po ako, nagkamali ako. 15 lang palang baka ang nakatapak sa ilong ni Duterte. Kaya po, ito ang kanyang picture. Ito pong cover ng aking libro. Mga kaibigan, ipakalat po ninyo ang aking pong anunsyo na ako ay sisipot November 21 dyan po sa Quadcom. At sana magkita kami doon ni Rodrigo Roa Demonyo Duwag Duterte. At huwag niya po akong aakmaan doon sapagkat ako po ay magiging sibilisado, ako po ay professional, ako ay book author, ako ay long-running veteran journalist, naging Fulbright scholar sa Amerika. In short, ano po tayo, sibilisado. Pero, hindi ko po papayagan na ako'y aakmaan ng suntok, hindi ko papayagan na ako'y sasampalin, hindi ko papayagan na ako'y mumurahin. Susungangain ko yan sapagkat tungkulin ko na gawin yan in the name of the Filipino people and those that he killed. Pakalatin po ninyo yan para tumapang si Duterte. Para malaman niya na itong aking pagpunta dyan sa Quadcom ay hindi patraidor, hindi lihim, kundi ito ay open announcement. Hindi po tayo traidor na tao, hindi po tayo nang-aambus, hindi po tayo nang uupa ng papatay. Pero hindi po tayo marunong umatras, marunong po tayo manindigan. At sa November 21, maninindigan po tayo sa harap ng sambayanang Pilipino. Ako po si Waldy Carbonell. Hindi po nagko-cover, hindi nagtatago, at handa pong manindigan sa anumang issue at anumang ipapagtanggol ng ating katarungan, kalayaan, at
katotohanan. Muli sinasabi ko, itong deklarasyon po natin. If the government no longer protect us from the corrupt, but protects the corrupt from us, it is our duty to protect ourselves from both. I am Waldy Carbonell, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.